Impeachment ni Vice President Sara Duterte, krisis sa batas o politikang circus, muling pumapailan lang sa entablado ang politika ng Pilipinas. Pero ngayon, hindi ito tungkol sa kampanya o batas. Ito ay isang impeachment trial, o dapat sana'y ganon. Noong Pebrero 2025, in-impeach ng House of Representatives si Pangalawang Pangulo Sara Duterte, isang nakakagulantang na hakbang laban sa isa sa pinakamakapangyarihang pangalan sa bansa. Ano ang mga paratang? 125 milyong piso sa confidential funds na walang malinaw na alokasyon. Banta umano laban kay Pangulong Marcos at sa mga kaalyado nito. Pagkakadawit sa mga extrajudicial killing noong siya'y alkalde ng Davao. Hindi ito mga tsismis. Opisyal na batayan na ito ng isang impeachment trial. Pero, nasaan ang paglilitis? Sa kabila ng utos ng saligang batas, hindi pa rin sinisimulan ng Senado ang paglilitis. Si Senador Ronald de la Rosa, kaalyado ng mga Duterte, ay gustong ibasura ang kaso. Ang dahilan, masyadong natagalan daw ang proseso. Pero teka, hindi ba't ang Senado rin ang nag-antala sa lahat ng ito? Umalingaw-ngaw ang protesta. Mga lider simbahan, dating mahistrado, at grupo ng Civico ang nanawagan sa Senado, huwag balewalain ang saligang batas. Ang katarungan na hindi ipinagkakaloob agad ay katarungan ding ipinagkait. Bakit tila ayaw ituloy ng Senado? Dahil ito'y hindi lang isyu ng batas. Ito'y banggaan ng dalawang makapangyarihang pamilya. Nakataya ang pangalan ng mga Duterte. Habang tahimik si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ngayon ay nakakulong sa International Criminal Court, ang kanyang mga kaalyado ay puspusang kumikilos upang protektahan si Sara. At huwag kalimutan, papalapit na ang halalan sa 2028. Si Sara Duterte ay nakikita bilang malakas na kandidato sa pagkapangulo. Kung malilinis siya, siya'y magiging simbolo ng paninira ng kalaban. Kung mapapatunayang may sala, tanggal siya sa laban. Ito'y hindi basta paglilitis, ito'y labanan para sa kapangyarihan. Ang tunay na demokrasya ay hindi natitinag sa harap ng kapangyarihan. Hindi nito kinukonsinti ang dinastiya. Ang tunay na demokrasya ay nananagot kahit gaano kataas ang pwesto mo. Ikaw man ay sang-ayon o tutol kay Sara Duterte, isang bagay ang dapat maliwanag. Karapat-dapat tayo sa tunay na paglilitis. Hindi palabas, hindi katahimikan, hindi circus. Iyan ang utos ng ating saligang batas. Iyan ang hinihingi ng taong bayan. Walang sino man ang dapat mas mataas sa batas. Para sa iba pang video tungkol sa politika at mga isyong panlipunan, like, subscribe, and follow The Rebel Doctor.